Guess who's back to react? Nandito tayo ngayon sa delayed reaction slash prediction. So, slash prediction siya kasi gagawan ko ng reaction video yung video flyer for today's event, no? Yung Zoning 22. Gaganapin mamaya, no? So, July 4 ko to i-upload. And gagawa natin ng reaction and prediction. More on prediction for this video, no? Doon sa darating na laban, no? Yung line-up mamaya. So, huwag na nating patagalin. Let's start. Siya daw yung Bonifaciong de Barel! Sabi na ibang matabel! Mas makikita nyo si Bonifacio na mapupunit ang papel! Alam ko di yun yung sukatan. Pero bago muli na subukan, pinatikim ka muna ng puro para alam mo kung paano haluan. Galingan mo ba? Ayun. So, unang laban is Dave Denver versus Jamie Sykes. So, siguro yung parang pinaka 2 cents ko dito is that si Dave Denver kasi para sa akin medyo well-rounded siya. Meron siyang mga parang bar na may nakatagong konting joke lang, no? Tapos, pero maganda siya mag-set up. Tapos kanina pinakita niya yung yung pinunit niya yung papel ni ang kalaban niya din si Joss. So may impromptu din siya no. So may freestyle din siya. So well-rounded si Dave Denver. Maganda siya mag-set up. Mayroon din siya, maganda rin yung rhyme schemes niya, no? Tapos okay din yung multis niya, no? Para sa akin, naalala ko yung multis niya. Yung Suprema, Problema, tapos yun, maganda siya. Maganda yung setup niya, tapos yan, bar per bar din bumanat si Dave Denver. Si Jamie Sykes naman, para sa akin, ang dating ni Jamie Sykes is parang siguro may influence siya nila nila Invictus, nila Nico, kasi hindi ako nagkakamali, kung hindi siya taga Olongapo, somewhere Central Luzon din siya. Tapos dati rin siyang World War, no? Nagpe-perform din siya sa World War o bumabattle din siya sa World War. So ayun, tapos parang sumali na siya sa Modus na yata, and then nakapasok siya sa Flip Top. So yung niya is style, ano ba ang tawag doon? Technical na na meron siyang imagery, meron din siyang mga malalim, no? Nagmamalalim din siya. So though parang siya wala akong maalalang line niya na nakakatawa ba, entertaining, pero yung factor, kapag marami si Jamie Sykes. So, kung halimbawang magprevail yung kasi si Dave Denver, para sa akin, ang lamang niya dito is kuha siya ng crowd So, kung ang maset ni Dave Denver yung crowd sa kanya, malaking hatak na kagad yun. Yung kay Jamie Sykes naman, para naman makalamang siya, no, para maganda yung laban, is that dapat yung estilo niya na yun nga, yung parang technical is maano niya talaga. Mas mahigitan niya pa yung mga dati niyang performance. Though si Dave Denver kasi meron siyang, yung isang battle na napanood ko sa kanya, nag-slip up siya may choke yata siya nun So, ayun, hindi ko na maalala kung sino yung kalaban niya, yung kay Joss din yata yun. So, yun, pero para sa akin, yun, mas inclined ako kay Dave Denver this time kasi yung technicality ni Jamie Sykes hindi basta-basta nakukuha ng mga tao. Kailangan makuha ni Jamie Sykes kasi yung tao para
kapag tuloy-tuloy yung momentum niya. So, tingin ko dito ang mananalo, Dave Denver. Lalo big stage to eh. Ayun. Okay, next match. Direct our country from the fires of degradation. Ito'y araw ng mga malimo na di Super. nagkapatugtungan. Ito'y parang Bonifacio Day 3-0 yung katapusan. Dumilag. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black, minsan yung boto niya na kay Van, minsan yung boto niya na sa puno ng saging! Ayan, Topher versus K-Ram. Grabe tong laban na to, ha. Ang ika nga ng flip-top community, battle of the favorites, eh. Kasi dalawang paborito daw ni Enigma to. Magkatatapat. Malalaman kung sino yung tunay na paborito ni Sir Arik. So, kay Topher kasi meron siyang para sa akin, parang hindi ko alam kung anong tawag, pero parang deadpan comedy. Yung i-deliver niya lang na nakakatawa pero poker face siya. Eh, ganun si Topher, di ba? Tapos, syempre, yung yung prediction niya, no? Ka-rebuttal lord nga siya, di ba? Mahilig siya mag-rebat. Tapos, sobrang iksi niya mag-rebat. Talagang, parang kaya niyang mag-rebat ng, 3 syllables lang. 3 syllables yung yung rhyming niya. So, yun, parang si Topper lang yung gumagawa nun na napansin kong flip-top MC. So, na madalas. Tapos, yun nga lang, pansin ko hindi, yung huling dalawang battle niya parang 2-4-2 with Cripply. Kaya, parang siguro, mangangapa siya dito kasi one-on-one to ulit no? So, comedy, maganda rin four-bar setup kasi parang trademark din nila ito, Cripply. Parang yun yung style din nila eh. Tapos, ano pa ba? Siyempre, crowd. Though parehas na crowd favorite to, kaya maganda yung laban eh. Kasi, ito naman, kay K-Ram. Si K-Ram, panigurado yan. Yung jokes niyan, di ba? Yung jokes niya na with OA na gestures, di ba? Yung huling laban niya kay MP3, naglabas siya ng plastic, ganyan, tapos dinuduro-duro niya si Enigma. So, mas mag-gesture si K-Ram kesa kay Topher. So, tapos, syempre, yung mga bali-bali niya, no? Yung na-na-na mo, na-na-na mo, na-na-na mo, na-na-na, ka. Diba? May ganun siya, yung bali niya ng rhyming eh. So, nakakatawa din yun, no? Kasi yung bali niya, hindi naman basta binali lang, connected pa rin doon sa linya. So, yun yung, yun, doon yung nakikita kong style ng jokes niya. Mahirap to para sa akin timbangin kung naka-full sila. Parang full performance, naka 100% sila. Full battle gear na dumating. Kung yung makapapanood natin na Topher is yung Acer, yung versus Acer na Topher versus sa K-Ram ng versus Saki or yung versus nung kay MP3. Pero mas gusto ko yung performance niya kay Saki, yung laban niya kay Saki. Ang ganda ng laban na yun. Dito, inclined lang ako kay K-Ram. Though si K-Ram kasi may tendency magkalat, pero si K-Ram mas babad sa one-on-one kesa kay Topher na yung last 2 battles niya. Kasama niya si Crippling lumaban. So, ayun. Topher versus K-Ram ako dito. Pero hindi ako magugulat kung mananalo si Topher. Kasi, magandang laban to. Hirapan ng judge nito. No? Talaga? Zoning, no? Zoning. Paplastada nila kung saan sila nakalugar. Ang ganda nito, zoning. Sino ba ang tunay na paborito ni Enigma? Sinong mas love ni Enigma? Yun yung zone na babantayan din.
Yun. Topher versus Kram. Medyo inclined ako kay Kram dito. But then again, hindi ako magugulat kung manalo si Topher dito. Okay, next match tayo. Palibhasa nalibang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay. BR. Kaya itong 13 Sa naging mga 3 paborito labing ko. walang kamalay-malay. Step by step, nag-improvise 30. at di yun Ang lies. battle Habang nito. naglalakad sa sina, parang, Jesus, ganun ba yun? BR versus 30. Magandang laban nito. Si 30 kasi, nagkaroon lang siya ng pagpapabaya noong kay Jonas na battle nila. No? Sayang eh. Ganda sana ng laban nila. Kaso medyo tumatak sa akin yun kasi hard choke si 30 dun eh. No? So, pero, hindi naman siya basta-basta magka-champion sa Motus kung ganun-ganun lang, di ba? Nataon lang yung, bad day lang ni 30 yun. Pero, kung yung 30 ng nag-evolve na 30 nung kay sino mang kalaban niya. Siyempre, yung sa championship nila ni Nego G, no? Yung wit niya doon, yung wit 30, magaling si 30 sa wordplay. Kasi, well, hindi lang basta wordplay motus, ganyan, tunog motus, magaling din talaga, witty din talaga si 30. In which, ganun din si BR. Kasi BR, may yan eh. Ang daming premeditated yan, sigurado ko. At yun, talagang pampukpukan tong battle na to. Balik kay 30, bar per bar, tapos set up, maganda rin mag-set up si 30, no? Gusto ko rin sa kanya kasi napanood ko yung guesting niya sa Break It Down ni Luns. Yung kay 30 kasi doon, sinabi niya na yung parang pananaw ni 30, parang sinabi niya na kay Looney ba yun? O kay Jonas niya na yata na guesting na parang sinabi niya nga na nabati kasi siya ni Luns. Kaya parang pinalitan niya or pinalish niya yung style niya. Kasi nung battle nila ni Zaki, parang yun yung pinuna ni Looney. So, nakikinig siya sa feedback, tapos ina-apply niya. Gumaganda naman din talaga yung performance niya. So, delikado yun. Kasi ang magandang katangian ng yun. Hindi lang basta battle MC, kahit ng sinong individual, di ba? Maganda yun. In which si BR naman, si BR ang overrated na underrated FC. Kasi si BR, gusto ko yung mga din kasi ni BR. Parehas sila ni 30, no? Wordplay din eh. Setups, puns. Malakas din sa puns si PUN puns. Malakas sa puns si Batang Rebelde eh. Galing din niya eh. Though meron siyang mga may tendency lang din si BR na ng mga parang laylay na wordplay. So, yun yung tingin kong magiging weakness niya. Si 30 naman, ang nakikita kong weakness niya dito, maaaring maging weakness niya is, yung performance niya na naman. Kasi nagkaroon siya ng performance na sobrang yun nga yung kay versus sa akin, no? Sobrang todo niyang mag-deliver nung mula round 1 na nagmukhang monotonous na round 1, round 2 niya hanggang round 3 lahat pasigaw. Yun. Parang kung mangyayari ulit yun. In which, syempre, natutunan niya na nga yun. Yun nga yung binatin. So, a third D ng yung 5-on-5 na third D, ang lakas nun. No? So, ang ganda ng mga predictions niya doon ng setup kay sa buo, sa lahat, no? GL, kay sino-sino pa ba yung mga kalaban niya doon sa 5-on-5? Atoms yata, kasama niya doon. Kilan, tsaka Bagsik. So yun, na-predict niya ng maayos yung hindi naman na-predict or na-set up, nalatag niya ng maayos yung isi-set up niya dun sa 4 niyang kalaban. Ganda nun.
Si BR, well, ano yan? Daming arsenal yan. Rebelde nga eh. Bigla-biglang humuhugot ng may rap skills din si BR na flow, diba? Kaya, gandang laban to. BR 3D, siguro kay, ano ako dito. Inclined ako kung medyo kay 3D. Kay 3D ako dito. Kasi, evolving pa si 3D eh. Si BR kasi parang, ano eh, mini-maintain niya na yung, ano niya eh. Yung love for the battle na lang talaga yung ginagawa niya din eh. Pero buhos pa din. O, sige. BR 3D, 3D ako dito. Next match tayo. Pero magkasugal man ngayon, tandaan nyong mas mataas sa spade tong diamond. Kaya Sa kalabasahan, tatatapakan ko magsampa sa pukul ng inan to. Tagal mo ng bata, nakapang bata, multi lang alam mo! Raffian versus Kilan. Raffian versus Kilan. Kay Raffian, syempre, punches, no? Yan, lagi naman siya, no? Hitik sa punches yung kanyang rounds palagi, no? Bara kung bara. Haymakers, no? May mga bigla din siyang mga haymakers. Ang hindi ko lang gusto, no? Preference ko to, ang hindi ko lang gusto kay Raffian is yun nga, yung masyado niyang hinahakot yung crowd. Hindi automatic. Parang active niyang kinukuha yung crowd. Hindi passive dahil sa binitawan niyang lines. Active siya. Kailangan niya ng action na ayun. Yung gumanon siya kay yung battle nila ni Goryo. Yung gumanyan siya kay M-Site. Parang kailangan niya ng action na mag-react kayo doon. Namnamin nyo. Maganda yung sinabi ko. So, yun yung nakikita ko. Pero kung bara per bara, yung punches niya, sigurado yun, masasaktan ka talaga sasabihin ni Raffian. Well, sa pangalan niya nga yun, Raffian. So, yun yung persona na pinapakita niya na mananakit ako. Siyempre, Raffian ako. Parang ganun. Ano din, yung speaking persona, yung personification niya rin, yun yung comparison niya ng Diamond, ganyan. So, malamang gamitin niya yung kay Kilan na ako Diamond, etc. Something like that. Diamond in the rough, lagi yung sinasabi. Kay Kilan naman, ang weakness ni Kilan, para sa akin, may mga, nagkaroon din ng slip-up tsaka choke si Kilan nung minsan kung napanood siya. Hindi ko na maalala kung sino yung kalaban niya. Pero, para sa akin, ang weakness ni Kilan, or hindi ko prefer, hindi ko gusto, yung delivery ni Kilan kasi bulol siya sa S. No? May lisp yata si Kilan eh. Kung lisp ba yun sa kanya, pero yung S niya hindi malutong pakinggan yung S ni Kilan. Ganun siya, ganun yung ano niya. So, delivery wise, medyo which strength ni Raffian delivery kasi malinaw magsalita si paras eh. Si Kilan yun yung pero jokes, bars tsaka setup ni Kilan, okay, no? Pero kung titimbangin, medyo tagilid ako kay hindi ko matimbang si Kilan na mananalo siya over Raffian. No? Si Raffian is tingin ko malalamunin niya ng performance si Kilan dito. Kasi si Kilan, well, nandun din yung yung bago-bago ng konti si Kilan eh. Parang sophomore versus baguhan, freshies. Sophomore versus freshman mangyayari dito. Sophomore na ba? O basta yun, mas bago ng konti si Kilan kay Raffian. Raffian versus Kilan, Raffian. Pero, kung ayun lang pala naisip ko, hindi basta-bastang mananalo si Kilan kay Raffian kung papantayan niya lang yung sulat ni Raffian. Dapat mahigitan niya talaga, ma-overpower niya si Raffian para manalo. Kailangan. Pero this time around, ang boto ko dito, ang prediction ko dito ay kay Raffian. Nangyari. Ayun na pindot. Next match.
Mula Davao ay lumipad na mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isabuhay langit lupa ang ating pinagkaiba. M16 ang dadali na may extended Hindi magazine nagiging pag ako nag-gunbar sa'yo. Tangina nyo, Manda Baril ang dadating! Ako, Sak Maestro, ganda ng performance ni Sak Maestro dun sa huling battle niya kay Shaboy. Grabe yun. Tindi nun. Parang Sak Maestro na bumatel kay M-Site noong 20, ano ba yun? 2016 ba yun? 2016 o 2017. Grabe yung Sak Maestro na to. Sana, sige, Sak Maestro tayo. Siyempre, alam naman natin si Sak Maestro, ano yan eh, parang ang laki ng tendency niya na mag-joke, eh, di ba? Kasi yun yung performance niya, based on past performance lang. Pero kung totoo na, or na, parang true to its form, yung dedication ni Sak na bumatel dito, full form Sak Maestro pa din siya. Ano yan? Delikado si Manda Baliw dyan. Hindi pwedeng basta-basta lang yung hindi pwedeng papantay lang yung sulat ni Manda Baliw dyan. Kailangan talaga overpowered. Wag lang talaga yung Sak Maestro na yung yung Sak Maestro ng gumaganon. Bibitaw ng freestyle. Ganda ng mga freestyle din naman ni Sak Maestro kaso pang written eh. Yun. Basta wag lang magkakalat si Sak Maestro. Alam naman natin may tendency siyang magkalat sa mga second rounds. Next naman, si Manda Baliw. Manda Baliw ang hindi ko preferred, no? Hindi pasok sa preference ko sa package ni Manda Baliw ay yung kanyang boses. Parang Thailander kasi yung boses ni Manda Baliw. So, kung yun lang, no, preferred, hindi ko lang yung boses hindi ko lang type yung boses ni Manda Baliw. Pero yung jokes niya, maganda magsulat si Manda Baliw, no, ayun nga, no, yung Manda Baril niya, nagustuhan ko yung Manda Baril niya, yan. Maganda ring humanap si Manda Baliw ng angle. So, kung may makikita siyang kakaibang angle kay Sak Maestro na relatable sa audience, kasi malakas din sa audience si Manda Baliw eh. Pareha silang malakas sa audience. Si Sak Maestro malakas sa audience kasi he was once crowd favorite. Tapos ngayon, nadala ulit ni Sak Maestro dahil dun nga sa laban nila ni Shaboy. Si Manda Baliw naman, crowd favorite din siya kasi magaling siya magpatawa. Pareha silang may charisma. Yun lang hindi ko talaga sa kung babatelin pag sa battle nila ang parang 100% Sak versus 100% Manda, hindi lang ako papabor talaga sa boses ni Manda. Magsasak Maestro talaga ako. Yun lang, OT si Sak. Bahala na judges dyan. Pero ako, prediction ko, tingin ko dito, Sak Maestro mananalo. Manda Baliw, mananalo si Manda siguro, ayun nga, kung makakanap siya ng bagong angle na relatable sa mga tao. Pero yan, Sak Maestro versus Manda Baliw, prediction, Sak Maestro. Next match. Wala akong pake kahit marami saksi o sa harapan pa ng lente. Ikaw naman na magmakaawa. Tama na po, tama na po. Tangina mo, may paspas to ng presidente. Bam! Para makuha ang yung konteksto, tsak may action siya palagi. Matanong ko lang Surhenyo, Jabawakis ka ba dati? Ganda nito. Lagari si M-Site bumatil, 3 sunod-sunod na event. Bumatil siya. Tama ba? 3 sunod-sunod na event? Laban niya kay yun, Plaridel. Actually, parang pa nga, rough yan nung last year.
Plaridel, tapos article Clifton, tapos ngayon si St. Ives, pang-apat. Sunod. Kasi ano to eh, kailangan ni M-Site ng pambili ng gamit sa podcast niyan, next episode. Uy, shout out, next episode. Nanood ko yung ganda nun. Anyways, M-Site versus St. Ives. Laban nito, man. M-Site tayo, very, very well-rounded. Yung evolution ni M-Site, talagang, ano, may mga nababasa akong feedback sa kanya na kinukuha niya yung, ina-apply niya yung style ng mga past battles, ng mga past opponents niya. Tapos, nagagawa niya ng mas effective, mas pinapalakas niya. So, yun, okay yun, no? Dito, performance niya kay St. Ives, ang napipredict ko is, tingin ko hindi niya nababanatan yung mga freestyle ni St. Ives. Eh. Hindi niya hindi niya natitirahin yun. Kasi magaling din humanap ng butas si Saito. Tapos, syempre, rap skills, yung 4-bar setup niya, okay din. Rhyme schemes ni M-Site, meron siyang A, B, A, B, 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 A, B, A, B. Ganda lang, galing din nun, no? So, tapos, ayan, yan, yung delivery niya, no? Intense din mag-deliver si M-Site. Tapos, naman tayo kay St. Ives, siyempre St. Ives package ng di ba? Freestyle, hidden, bars, hilig siya mambasa ng kalaban eh. Pansin ko sa style niya eh, basa niya yung kalaban. Ano ba yun? Style breakdown ba yun? Binabantayan niya yung certain style, hindi naman yung buo, pero may certain style siya ng kalaban. Halimbawa, may mapansin siya kay M-Site, yun yung gagamitin niya sa sa isang sa isang setup niya. Let's say bawa delivery ni M-Site, ganito ka mag-deliver eh. May ganun si St. Ives. O ba mga syempre yun, yung freestyle niya, I don't think aalisin niya yun. Kasi malakas yung appeal nun sa mga kapwa niya battle MC. Sa akin, hindi masyado. Alam masyadong dating ang freestyle ni St. Ives. Huwag lang uulan, talo talaga si St. Pero kidding aside, yung overall ni St. Ives is malakas compared sa puro yung mga dati niyang luma niya, yung Ice Rocks pa. Ngayong MC, ngayong St. Ives naman. Yun lang naman. No? Ang ko lang kay M-Site, yung boses niya din. Acquired taste kasi yung yung character ni M-Site. Pangit. Hindi lang ganun pangit yung boses ni M-Site pagdating sa delivery kasi hindi talaga. I mean, versus sa boses. Case skills, yung mga ganyan, mga buong-buo yung boses. Ganda pakinggan. Nag-rap. Crisp pakinggan. Crispy pakinggan yung boses. Yun yung napansin ko. St. Ives, madaling basahin yung style ni St. Ives kasi nailalatag niya ng very old. Paano siya? Pero dito, siguro kung yung St. Ives nung versus Plaridel, so bagay, ang lakas din nung St. Ives versus Article Clifted eh. Kasi, sorry, M-Site versus Plaridel saka M-Site versus Article Clifted. Kung yun yung lalabas na site, wala, hindi uusok si St. Ives dito. Tunaw ang St. Ives.
M-Site versus St. Ice. M-Site ako dito. Parang matatalo lang si M-Site kung keep up siya. Anyways, si tayo proceed. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Round 1 pa lang, tapos na to. Pangalan ko sa second round ng tournament, pwede nang ilista. Tipong di na kailangan ng asintada kasi nga, finish na! Poison 13 versus Unico, Poison 13, well, kitang-kita naman, lalo na yung Poison 13 na well-prepared, yung lumabas ng GL, Poison 13. Yung Poison 13 last year na tumalo sa Sinyo, medyo hindi ako, hindi pa yun, no? Hindi ako nalakasan doon sa Poison 13 na tumalo ng Sinyo. Siguro dahil choke si Sinyo, kaya hindi ko nagustuhan pagkapanalo. Pero yung pagkapanalo niya kay GL, yung preparation niya, tingin ko na over-prepared siya na to the point na take over niya yung performance niya. Yung Poison 13 nung versus GL ang lalabas dito kapag hahandaan niya si Unico. Ang lakas nun. For Unico naman, style ni Poison 13 kasi, diba, bars, multis, rap skills niya, no, nagpe-present na din yung form ng kanyang, yung flow niya, no, flow siya na ginagawa. Ayun, yun. Tapos yung mga single vowel na atang-atang niya, ganun. lang. Malakas siya. Syempre, nasa kanya din yung momentum, crowd favorite yun. Ang ganda nung slingshot sa kanya, yung pagkapanalo niya kay GL. Kaya, ito, kung matutuloy-tuloy niya yan, ihado talaga si Unico dito. As per Unico, yung Unico nung 5-on-5, witty, clever, pero hindi enough para makuha niya yung crowd, which is si Poison, malakas sa ganun. Yung Poison ngayon, yung lately na Poison, malakas sa crowd si Poison. Si Unico, medyo hindi niya nakukuha yung crowd ngayon. Tapos, kasi, kumbaga dun siya natalo ni, Shaboy. Sorry, nawala yung mic ko pala. Tinanggal ko kanina. Nakalimutan ko ibalik. Ayan. So, mic check ulit tayo. Mina tuloy yung boses ko kay St. Ice. Anyways, yan. Unico, Poison. Yung bet ko dito is, syempre, Poison 13, Maribeles representative. Maribeles represent. Diba? Poison 13. So, bakit naman? No? Kasi syempre si Unico kasi parang marami pang hate sa kanya na tingin ko no pwedeng bumalagbag sa performance niya, no? Na parang magiging hindrance ng performance niya at ng relation, kumbaga yung relation niya sa crowd, audience, tapos yung performance niya. Si Poison 13 kasi medyo napulido niya yun. Yun nga, sabi ko nga na-slingshot siya ni GL last year. So, yun. Kung tuloy-tuloy yun, wala. Baka ang ikalabing-tatlong kampiyon. Ikalabing-tatlo para. Poison 13, yun pa, isa pa to, yung sinabi din nila ni Jonas na hindi mo pwedeng talunin si Poison ng sasabayan mo lang yung sulat niya. Kailangan mo rin, take over mo din yung performance, yung written, delivery, lahat. Hindi siya pwedeng tatabla ka lang kasi pag tumabla ka kay Poison,
kain ka dyan. Kain kaun. Poison 13, Unico. Poison 13. Next. Tangina mo, di kita kinikilala. Kahit magpaka-shady ka pa, mula persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. Gigil niya. Biruin mo, na-discredit mo yung title, yung champion na pahiya. Eh kung ikaw, pag dinurog kaya kita ngayong gabi, tingin mo, maaalala mo kaya? Ulit naman yung Slack 1 dito. Tapos, final na match for the night. Shei versus Slack 1. Shei, syempre, no, yung dark na humor pa ba yun? No? Hindi na nga humor yun eh. Talagang dark na lang. Dark na lang si Shei. Though hindi ako fan ng ganun. No? Mga damay-damay, wala nga sa akin. Maganda sa akin, character assassination lang talaga. Yun yung medyo pabor ako eh. Yung mga damay-damay, medyo hindi. Pero, ang talino kasi ni Shei sa ano eh. Ang talino ni Shei mag-construct ng ng setup, ng kwento, ng nagra-rap skills din siya kasi rapper talaga to si Shei, hindi lang siya basta battle MC eh. Nagra-rap din talaga siya. So, ayun. Si Shei isa sa mga example ng crisp yung boses sa akin. Though, treble siya yung boses niya, medyo treble. Pero crisp siya mag-deliver. No? So, malaking bagay yun, yung naiintindihan mo yung salita. Si Slack naman, siyempre Joker na bumabara, yung Joker na may sapak din, may punchline din si Slack 1. Tapos yung boses niya, yun, okay din yung pag yung mga marang gumagaral-gal na pag nanggigigil siya. Yun, may ganun din kasi si Slack 1 kaya okay din sa akin mag-deliver si Slack. Siguro hindi palang ganong kapulido yung sulat niya, no? So, sabi nga nila, sulat daw ni Poison 13, pero I doubt naman, kayang-kaya naman ni Slack sumulat ng pang-battle niya. So, ayun. Ang tingin ko dito, siguro pwedeng makasilat, no, si Slack 1, no? Basta makapagbigay siya ng room shaker na bitaw. Pero kung si Shei kasi ang ko lang sa kanya, ang isa pala sa mga nakikita kong niya is yung overtime eh. Sobrang haba kasi talaga ni Shei mag-round eh. Isang round niya, 6 minutes, 4 minutes, 5 minutes eh. So, talaga, yun yung tas minsan mabagal siyang magsalita. Baga, nililayout niya talaga yung per syllable. Yun yung, pero, syempre, alam natin na deadly pa rin si Shei pagdating sa battle. No? Yung mga matalinong sulat ni Shei. Malulupit din. Si Slack 1, yun, yung mga sadya niyang, isipin mo, naisip ni Slack 1 yung gawing Poseidon, no? Pero, nabawi niya, nabalik niya. So, hindi mo madidiscredit yun, yung galing yung wit ni Slack 1 doon sa pagbuo niya ng linya na yun. Ang ganda. Diba? So, pero kung Shei versus Slack 1, if Shei prevails, yung continuous na Shei, tsaka syempre, crowd, parehas silang parehas may amor sa crowd, pero alam natin na lamang si Shei pagdating doon. At tsaka syempre, si Shei isa buhay champion na yan. Ang bukod tanging tumalo kay Looney sa flip top. So, hindi basta-basta yun. No? And, yun. Tingin ko dito Shei, pero room shakers lang. Mabigyan lang ng isang room shaker ni Slack 1 to. Mahilig sa siguro si Slack 1 eh. Mga risky na banat. Yun, inaalala ko sa kanya. Mga risky siyang banat na yung payoff, pag hindi, talo. Pero kapag maganda yung payoff, sure ball naman siya.
So, ayun. Pero this one, I think, this will go to Shay. Yun. No? Last match na yan. Flip top. Zoning 22. Ang nangyayari mamaya. Ayun, no? So, that's it for my delayed reaction / prediction. No? So, gusto niyo ng mga ganito pang ano ba tawag dito? Content. Please support my channel, no? Like, subscribe, saka share nyo na rin kung mapagkwentuhan nyo. Isang fan na nagbibigay ng ng kanyang opinion sa rap battle. Once again, thank you. This is Delayed Reaction. Peace out.